minkum jazaa'a wala syukura. Wala kaming ninanais sa inyo. Gumagawa sila ng mabuti, nagpapakain, ginagawa nila yung kautusan ng Allah. Wala silang hangarin kahit yung magsabi ang mga tao ng thank you. O kaya palitan ito ng makamundong bagay, ayaw na ayaw nila ito. So dapat ganun din tayo mga kapatid. Wala tayong ibang layunin illa ibtigha'an limardatillah, kung hindi makamtan yung rida ng Allah subhanahu wa ta'ala, at para ito sa akhirat natin. Kahit ano pa yung marating natin sa pagtrabaho sa agama, ito lang sabi niya ang layunin natin, masuatan sa Allah agumatira gumbalay sa akhirat tan. Dad na isang itanuan niat pamikiran ko di tanu di kang galba kasi isang agalbak. Kau di tanu kun masuti so tindag tanu si ko pagan na yakap galba katanu sang agalbak tigo mga loks tanu na lagi daw tatre na sakya pa ka po unya no riba tong tarilis yan na kirumpa kan sa unaan. Mga kapatid, itong prinsipal na ikhlas, kahit na yung Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung ginawa niyang batayan para tanggapin yung amal. Hindi yung dami, hindi yung laki ng mga amal natin. Kaya ang sabi ng mga elders natin, ingatan ninyo ito, wala kayong ibang hangarin. At kung darating man yung panahon, sabi ni Maulana Yusuf rahmatullah alayh, na darating sa inyong mga mayaman, mga makapangyarihan ng mga tao dito sa dunya, sasabihin nila, ito yung kayamanan namin, gamitin ninyo sa pagsakripisyo ninyo. Kapag minadali ninyo, tinanggap ninyo ito, ipinagpalit ninyo na yung kaluluwa ng trabaho na ito. Amay kumaw matigyan sumasa, tigi Maulana Yusuf rahmatullah alayh, sabaku dinyo di ka promasay, makaw maso mga kawasa, so mga datu, kati iso tamu kami. Gustuhan niyo, usaran niyo, siku dinyo di ka promasay. Nandun ni ka kuatan noron, na inamyas yung ditano, nasuniawang ka agalbak. Nanapangnin tano kulo ta'ala, ditano yung maulaw lang. So mga kapatid, ikhlas ang kailangan ko, ikhlas ang kailangan natin lahat. So pangalawa, yung ijtimai. Napakarami tayong usul. Ang sabi ni Maulana Ilyas, ito yung tatlong fundamental principle usul sa trabaho na ito. So ang sabi naman ni Maulana Said Ahmad Khan rahmatullah alayh, itong principle sabi niya na ijtimai qulub, unity of the heart, ito sabi niya yung usul na magpapatakbo sa lahat ng usul natin. It is the principle that will make other principles move in this world. Giitigyan ng kaya usul, kaysa isaw puso, kaysa isaw mga workers, nagiitigyan ni usul, ama po kaandar yan sa ulang ng usul sang agalbak, sa udiya mandar, nada pagandar si kumang usul. Ito sabi niya yung usul, principle, na kapag hindi ito ang umandar, walang aandar sa mga usul natin. Sino ang a-applyan natin ng usul? Kanino natin sasabihin yung usul, yung tartib, kapag wala na tayong kasama? Andi tanong pero sa usul, so tartib, amay kudaan dingilan ka apad ka. Kainawa ang kairang. Kaya yung Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang naglagay ng fundamental din na usul para sa ijtimaiyat nitong umat, lalong-lalong na sa mga duat, lalong-lalong na sa mga da'i, na unang-una niya itong inapply sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yung Nabi Maksum, tinanggalan siya ng abdu ng 2 beses. Nawala yung part ng katawan niya bilang isang tao para magalit, ngunit isa pa rin siyang nilalang. Tayo mga kapatid, mga makasalanan, walang alam sa Islam, walang alam sa dunya, ginampanan natin itong trabaho na ito, kaya mas lalo natin itong kailangan. So ang Allah subhanahu wa ta'ala, pinangaralan na yung Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kanyang salita,
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. Kung hindi dahil sa awa, rahmat ng Allah na naging malumanay, naging mahanunot, malambot ka sa kanila, lanfaddu min hawlik, tatakbuhan kanila, walang matitira sa iyo. Nabi ang inadresan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano pa kaya tayo ang hindi iwanan ng mga kasama natin kung matigas yung puso natin at matigas tayo magsalita. Fa'afu anhum wastaghfir lahum. Dalawang bagay ito na napakahalaga, sabi ni Maulana Saad. Kapag yung kapatid natin ang nagkamali sa atin, tayo ang parang agrabyado. Saktano'y kiarasan, saktano'y kiailatan, saktano'y miya sugat ang utapagaritan o kugalibakay ang katiruyan. Anto na'y suuntan. Anto na'y tulungan tanong, pag yung mga tablig tanong. Aya pag ilayin tanong na sumizad, so tindad, so ukit, so kupit, o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itong mizad, ang sabi ni Iqbal Hafiz, ituring ninyo ito na salita ninyo dahil napakahirap i-translate into one word sa mga lingwahe ninyo. Pamanasakan ni kiarasan, usala kawataw, tablig ang taak na batag. Ito na isuna. Ano ang gagawin ko? Ano ang pairalin ko? So ang sabi ni Maulana Saad, yung lahat ng trabaho dito sa dunya, may kanya-kanyang tarika, may kanya-kanyang paraan para gawin, at may kanya-kanyang mizaj din. Ngunit sabi niya, yung trabaho na nubuwa, dapat isa lang ang mizaj, yung mizaj nubuwa lang din. Lahat natin makakalimutan, lahat natin iiwanan kung ano, kung sino tayo sa kaum natin, sino tayo sa baryo natin, sa probinsya natin. At ituring natin lahat na lahat tayo warith ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalifa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. So hindi daw maitutuwid yung pagsagawa sa trabaho na ito kung gagawin natin itong trabaho natin na yung mizaj natin ay tayo pa rin. Ako pa rin si fulan. Ngunit sa mga trabaho natin sa dunya, sabi ni Maulana Saad, isa kang negosyante, isa na kisawkit ka. Isa ka adin dito, nasan sawkit ka? Sa kuding gadikan dito. Isa kang politician, isa kang leader, meron kang sariling protocol, meron kang sariling policy, ikaw ang bahala. Ngunit hindi po sa trabaho na ito, ang protocol natin, ang policy natin, ano yung policy ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isang Yahudi dumating sa kanya, pinagbintangan siya, minura siya. Ikaw sabi niya, kayong mga Quraysh, walang ibang gawa kung hindi yung magsalita, nang magsalita, hindi tinutupad yung mga usapan, wala namang kasalanan sa kanya yung Nabi. Hindi umimik ang Nabi, hindi nagsalita. Yung Umar radiyallahu ta'ala anhu, ang uminit ang ulo, muntik na ng patayin. So umalis na lang si Zaid bin San'a. Sabi ng Nabi sa Umar, bayaran niyo, ibalik yung nakuha natin sa kanya na tamar, dates, at dagdagan mo pa ito ng 20 na saa, higit kumulang 20 gantang ng korno. Sabi ng Umar, bakit? Sabi niya, dahil pinagbantaan mo siya, napapatayin mo. Kung sa atin parang diyat, pero hindi ito aktual na diyat. Isang Yahudi na siya pa yung may atraso sa Nabi, ngayon ang Nabi ang nagpakita ng magandang loob. Sabi niya, dagdagan mo yung nahiram natin sa kanya na dates. So wala daw tayong ibang titingnan, sabi ng mga elders natin, kung hindi itong lesson na ito na fa'fu anhum. Maaping kasiran, maaping kaskanyan. Pagbigyan mo siya, patawarin mo yung kapatid mo na may nagawa, may nasabi, baka hindi niya ito sinasadya, baka hindi niya alam. Sumama yung loob mo, nagalit ka sa kanya,
wala kang ibang naisip kung hindi mo siya gantihan. So yung pagganti, intikam, sabi ni Maulana Saad, kung gusto natin na gamitin tayo ng Allah sa trabaho na ito, wag natin yung ilagay sa puso natin. Dahil kapag ang loob daw ng puso natin ay yung gaganti tayo, parang ang nasa isip natin, nasa puso natin, nakabinasaan sa kanya, masira din siya. So yung tao daw na ang laman ng puso niya ay halakat para sa umat na ito, distraction para sa umat na ito, there is no place for the figure of hidayat in his heart. Wala nang lugar yung hidayat. Saan mo doon ilalagay? Galit na galit siya. So ano sabi niya ang dapat na nasa puso natin? Tulad ng mga anbiya alayhimus salatu wassalam, pagkaraan silang batuhin ng mga kaum nila, ng umat nila, habang pinupunasan nila yung mukha nila sa mga dugo, anong sinasabi nila? Allahumma gfir lahum fa innahum la ya'lamun. O Allah, patawarin mo sila dahil hindi nila alam. Tayo rin ganun din niya, Allah rin ingkas kanyang kadinyang katawan. So kung ito daw ang gagawin natin, ang sabi ng mga elders, para manatili yung ijtimain ninyo, mayroon kayong mga dapat gawin at mayroon kayong hindi dapat gawin. Maikli lang mga kapatid, pag-usapan natin ito. Unang-una, yung maging malumanay, malinanaktano, mahanunod tayo sa mga kapatid natin sa pakitutungo natin sa kanila tulad ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. At kapag nagkaroon ng atraso sa atin yung kapatid natin, wala daw tayong ibang titingnan, isa lang itong fa'fuanhum lang. Ito ang tunay na usul natin mga kapatid. Ngayon, nagkamali naman yung brothers natin. Paano siya nagkamali? Sabi natin, wala siya sa usul. Yung ginagawa niya, wala sa tartib. Wala siyang ginawa kung hindi kamalian sa trabaho na ito. Sa manuto, na ayan nililitan, wagalbakian, naknabas kay kiarasan. Kaya taguan tanurong, kagitig tanawa, di pengunutan sa usul, nakiyakaidan yan ng agalba. Ay ni kira to ginawa ka. Nato na isuntan, anong gagawin natin? Ano naman ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? At sa propeta nito una-unang sinabi, wastaghfir lahum. Pamangnin kasiran sarila. Ihingi mo sila ng kapatawaran. Kaya minsan may pumuntang mama sa Maulana Yusuf rahmatullah, sabi niya, sipulan, ganito, ganyan. Sabi niya, nakapagdua ka na ba sa Allah subhanahu wa ta'ala? So sa halip po na fasad, halakat, distraction, galit yung sa puso natin, ang ilagay natin daw yung islah. Yung pagsasaayos. Na baka kambinasa, ka-worker ang mangumpya. Kapangumpiang utamatatagusi ko puso yan, niya kasupak sa usul siya ito, ang tunay suuntan, anong gagawin natin? Sabi ng mga elders natin, ang kadalasan daw na ginagawa ngayon ng mga worker, sabi ni Maulana Saad, sa halip na magmuzakara, tungkol sa mga tartib, mga usul, ang ginagawa nila is muakhadha, parang hinuhuli, kinukondem, ina-arrest nila yung kasama nilang worker. So wala daw yung place sa trabaho na ito. Ang sa atin, kapag mayroong usul na hindi nasunod, wala daw tayong ibang gagawin kung hindi itong dalawa lamang. Magdudua sa Allah at saka magmumuzakara. Dahil wala tayong action center, complaint center, na pagsusumbungan natin na sipulan, wala sa usul. Kung meron mang tayong pagsusumbungan, yung pagduaan natin sa Allah. At ang pangalawa, magmumuzakara tayo at wala sa atin yung pakro, hulihin. Yung tao, sa kumantanong tataw sabab sa kadan niyang kapangunutan sa usul, ay raktano ko na muzakara at saka dua. So magniat tayo na ito yung gawin natin. So walang maraming problema sa atin mga kapatid. Kapag ang lagi nating tinitingnan ay yung mabuti sa brother natin, pag nagkamali siya, overlook natin yun,
meron pa tayong ibang dapat na tingnan sa kanya. So pangatlo, yung musyawara. Itong musyawara, sabi ng mga elders natin, ito yung pinaka-sensitive sa trabaho na ito. Ito yung tatali sa ating lahat para magkabigkis-bigkis tayo, magbuklod-buklod tayo, at ito yung hahatat sa nusrat, madad, tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Ngunit kapag hindi tayo nagkaisa, sabi din ni Maulana Yusuf rahmatullah alayh, kahit hanggang ars pa yung mga ibadat ninyo, yung mga amal ninyo, hanggang ars yung mga mujahada ninyo, yung mga kurbani ninyo, kung wala naman sa inyo yung tulong ng Allah. At nitong galing tayo sa Nizamuddin, sabi ni Maulana Saad, yung syaitan mutmain. Syaitan is very comfortable. Mapipia ginawa tetak na sa iblis. Gira melay niyan, ama uparik sa puso iyo. Di kanu dipetulan, tugutug kanu sa maswara, takasaro, takasasi, amay ka mauparikan, nung natetak na dun sa iblis. Comfortable daw at saka confident yung iblis. Kahit nakikita niya nag-performance, 1 year, lahat ginagawa natin. Huwag lang magkaisa yung puso natin. So mga kapatid, huwag na huwag tayong dahilan para magkawatak-watak yung puso ng mga workers, dahil para makakuha daw ng isang worker sa trabaho na ito, dadaan sa napakaraming luha, napakaraming pawis, napakaraming effort, ngunit para magbawas, magtanggal ng worker, isang galaw lang ng dila natin pwedeng mawala yung worker. So itong mga dila na ito ang sasagot sa Yaumul Qiyamah. So mga kapatid, lagi nating isipin na itong trabaho na ito, na proseso ito, para ayusin, para ituwid yung mga kulang sa atin, dahil walang tao, walang worker, walang tablig na walang kasalanan, walang pagkakamali. Dahil anak tayo ng Adam at kullukum khatta'un, lahat kayong nagkakamali, may mga pagkukulang. At ang ginamit ng Allah na una-unang nabi, una-unang daya, yung Adam alayhis salam, siya rin yung una-unang nagkamali, siya rin yung una-unang pinatawad ng Allah, at mga anak, apo niya tayo. Hindi tayo ako ng mga malaikat, at hindi din mga malaikat yung pinagawa ng Allah ng trabaho na ito. At yung Allah gusto niyang magpatawad. So kung walang kasalanan yung mga tao, sino ang papatawarin niya? Kaya ang sabi ni Maulana Saad, gawin niyo yung mga bagay para magkaisa kayo, at huwag niyong gawin yung mga bagay na hindi kayo magkakaisa. So mayroon pong ilang bagay hindi natin kayang sabihin lahat, hindi natin matandaan, at saka maikli yung oras natin. Mga bagay na huwag niyong gawin, sabi niya, dahil kapag ito ay naging kaugalian ninyo, magkakawatak-watak kayo. Mawawala yung ijtimain ninyo. Unang-una, yung ang titingnan mo, yung pagkukulang ng brother, ng kapatid mo. Tapos, nakuha mo ito, i-feedback mo doon sa kasama mo. Hanggang sa nawalaan kayo ng i'timad, ng tiwala, confidence, doon sa brother ninyo. So kung wala daw tayong tiwala doon sa co-worker natin, sino ang magtitiwala at sino pang pagkakatiwalaan natin? Amay ka, kaya daan tanong sa sarig, kaya binina sa tanong, tapagaritan, kaya daan tanong ron sa sarig. Antar isirigan, kago antay isirigi. Kaya sabi ni Maulana Saad, ingatan nyo ito. Minsan mayroong isang janasa. Itong tao na ito, masyado sigurong masama, walang mabuting gawain. Yung mga sahaba, nagkaisa sila na hindi sila magsasambayan ng janasa para sa mayit na ito. Nandoon yung Umar radiyallahu ta'ala anhu at saka yung ibang mga sahaba. Nakita nilang dumating yung Nabi. Sabi ng Nabi, bakit? Sabi ng Umar, may janasa, huwag ka nang magsambayan. Ganitong tao ito. So ano ang sunnah? Ito ang lesson kapag may nakikita tayong hindi natin gusto sa mga workers.
brothers natin. Ano ang sunnah ng Nabi? Hindi yung ugali natin, hindi yung akal, yung teknik natin. Yung mga sahaba, wala silang alam. So nagtanong ang Nabi. Niyang si Nabi. Sino sa inyo ang may alam na kabutihan na nagawa ng tao na ito? Antara makapirur ka noon. Sa ubad na miyang gulbukya na mapia. Merong isang sabi niya ako, nakita ko yan na isang beses, nagnigrani siya sa daan ng Allah. Isang beses sabi niya, nakita ko nigrani, mituday si isa lalang ko Allah. So sabi ng Nabi, yung mata, amin ituday sa lalang ko Allah, napadanang ko mata, di punraw no, naraka jahanam. Yung mata sabi niya, na nakapagbantay sa daan ng Allah, isa yan sa mga matang hindi susunugin sa impyerno, sa neraka jahanam. Magsalatul janasa tayo. Sa halip na walang magsasambay ng janasa, ang naging imam pa yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ano ang lesson dito? May nakita tayong worker natin, bisa 2, 3 kasamaan na naisagawa niya. Yang galubak yan. Ano ang sunnah? Isipin mo, hagi, kasi papipidal guni, ito yung malaki ang kurbanin nito noon. Ito yung palagi kong nakikita na umiiyak. Ito yung palagi kong naririnig na nagpipidal. Minsan nakususihan niya pa ako. Palagi itong working jamaat kapag jur namin, nakikita ko ito palaging kidmat. Pero niya kalalayar ang uta, niya kay sa makatuday si sa lalang ko Allah. Na ay pinimiya kaputulan, ay pinimiya kaput pulugawi, ay pinimiya nasang ay galbak. Ikagay niya kang gulubok sa dimapya na giraw manay. So maingat tayo dito mga kapatid dahil hindi ordinary na workers yung maitataboy natin. So kapag nagtaboy tayo ng worker, parang negosyante na yung sariling kapital niya ang tinatapon niya. Dapat ito kalabang talaga dito ang negosyante. Kikita ba yung ganong negosyante na yung puhunan niya mismo tinatapon niya? So bawat worker sa trabaho na ito ay kapital puhunan natin sa trabaho na ito. So anong sunnah? Kahanapin natin. Miyanog ka agiroma, siya kinanakin na may kapito makapidan. Miyaw nasang egalabo. Isimbiin nun so kasibisibinin sa dunya. Pakalipatingkad ng uta. Miyanog ka melenga. Sa ayak pitingan ng utak pito nabi. Husnuzan. Mapi ka pamimikiran, magandang perception, magandang observation. Sabi nila sa English, yung constructive na view. Merong isang sahabi dumating sa Nabi, 4 na beses niya sinabi sa Nabi sa 4 na direction. Sabi niya, nagzina ako. Tumiyang keriso Nabi. Sabi niya, nagzina ako. Lumingon na naman yung Nabi, pumunta naman siya hanggang sa tumalikod yung Nabi, sabi niya, nagzina ako. Sabi ng Nabi, baka natingnan mo lang yung babae. Baka ibukilay ang kaon. O kaya nahawakan mo lang. So kapag yung dai daw na isla, kapangunte yung sa puso niya, yung narinig niya, yung nakita niyang hindi mabuti, a-analyzing niya ito sa mabuting analysis. So tigtan na constructive. Baka mata mo lang, baka nahawakan mo lang. Pero yung tao daw na fasadi, halkat, marumi, distraction yung sa kanyang isip, yung bagay na hindi pa nasisimulan, napatunayan niya na. So hindi daw ganyan ang dai. May isang nahuling suspected na magnanakaw sa Madina. Walang alam kung sa Madina, sa panahon ng Amirul Mu'minin, Ali karamallahu wajh. May nawalang camel, natagpuan nila na hawak ng tao na yun, yung camel na yun. Sabi nila, ito yung magnanakaw ng camel. Tinanong ng Ali, siya yung supreme authority nung panahon na. Itong camel na ito na hindi sa'yo, kinuha mo ba o hindi? Sabi niya, kinuha ko. Dahil na-overwhelm siya ng authority ng Ali. Sa yung mga nakapag-aral ng law, may terminology dito. Hindi siya maka-deny. So hindi natin alam kung totoong kinuha niya o hindi, pero inadmit niya na siya yung kumuha. So pinatawag yung puputol ng kanyang kamay, inihanda na ito. Pero yung Ali radhiyallahu ta'ala anhu, para medyo mawala yung tension,
yung pressure, umalis muna siya. Iniwan niya sila. Then bumalik siya. Pagbalik niya, sabi niya, parang hindi niya kilala yung tao na yun. Sino ka? Bakit ka nandito? So medyo nakapag-isip ng mabuti yung tao na yun. At makakasagot siya ng mabuti niya. Bakit ka nandito? Sino ka? Nagnakaw ka ba ng camel? Sabi niya, hindi. Hindi pa ako nagnakaw ng camel. Sabi ng Ali, bakit ka pa nandito? Umalis ka. Sabi ng mga tao, kanina, pinahuli mo siya, ngayon pinakawalan mo na naman. Sabi ng Amirul Mu'minin, hinuli ko siya dahil sa kanyang admission. Inamin niya. Ngayon, pinakawalan ko naman siya dahil itinanggi niya. So nakita natin yung mizaj ng mga nubuat, mizaj ng mga sahaba. So lagi daw ito yung sa harap natin kapag ginagawa natin itong trabaho at dito magsisimula yung tamang paraan sa pagsagawa ng trabaho na ito, mga kapatid. Yung Nabi, Yahudi ang nagmura sa kanya, nagsalita ng hindi mabuti sa kanya. Noong panahon ng Umar radiyallahu ta'ala anhu, the conqueror of Persia and Rome, isang tao na yung pangalan niya lang ang marinig sa Persia, nanginginig na yung mga hari, yung mga general nila doon. Ngunit doon sa munting masjid nila sa Madina, minsan nagsalita siya. Sabi niya, makinig kayo at sumunod kayo. Mayroong isang mama na tumayo, sabi niya, hindi kami makikinig at saka hindi kami susunod. Sabi ng Umar, bakit? Sabi niya, hindi kami makikinig, hindi kami susunod sa'yo, dahil yung mga tsadar, yung damit na hinati-hati natin ngayon, tag-iisa sa amin, sa'yo dalawa. Sabi ng Amirul Mu'minin, saan si Abdullah, yung anak niya? Abdullah, pumunta ka dito. I-explain mo sa mamang ito. So sabi ng Abdullah, totoo sabi niya na tag-iisa tayo. Siguro nagulat kayo bakit dalawa yung kinuha ng Amirul Mu'minin. Dahil yung isa dyan sabi niya, yan yung sa akin. Ibinigay ko sa mahal kong ama. So nung maunawaan yun nung lalaki na yun na naging oposisyon sa harap mismo ng Umar, sabi niya, ngayon makikinig na kami at saka susunod na kami. Umupo, parang walang nangyari. Parang walang alitan, walang samaan ng loob. Sa Syria nung panahon ng Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu, isa siyang amir. Pwede mo ring maituring na siya yung conqueror ng North Africa. Mga powerful ito na mga Muslim noong panahon niya. Nagkhutbah siya ng Jumaa. Sabi niya, magmula ngayon, wala nang makakakuha ng budget mula sa Baitul Mal. Walang makapagsalita, takot silang lahat. Mandirigma ito na amir. Dalawang Jumaa, sinabi naman niya ulit, wala nang makakatanggap sa inyo kahit na piso kung sa currency natin. Walang magsasalita, walang umiimik, walang reklamo. Pangatlong Jumaa, sinabi na naman niya, walang makakatanggap sa inyo na kahit maliit sa Baitul Mal, tumayo yung isang mama. Sabi niya, Amirul Mu'minin, bakit itong kayamanan sa Baitul Mal? Sa tatay mo ba ito? Sa lolo mo ba ito? Minana mo ba ito sa kanila o sa mga Muslim, sa umat ito? So medyo nagulat yung mga tao. Sabi nila, patay tayo. Ito. So pagkatapos ng Jumaa, bumaba siya, pinuntahan niya yung mama na yun. Niyakap niya. Ito na kwento ni Maulana Saad, itong galing tayo sa Nizamuddin. Ngayon lang 2012. Sabi ng mga tao, baka iba yung mangyayari. So ang ginawa niya, niyakap niya ito at masayang-masaya yung Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu. Sabi niya, nagpapasalamat ako sa iyo dahil niligtas mo ako doon sa narinig ko sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nakaawa-awa yung pinuno. Duan-duan niyan so dato. Duan-duan niyan so uluan.
ada ang makaptero si kupagtaw niya. Kawawa, sabi niya, yung pinuno, kawawa yung leader, sabi ng Nabi. Sa isang riwayat, masama po kanaraka yung leader na walang makapagsalita doon sa mga followers niya. Ngayon, sabi niya, iniligtas mo ako dito, sabi niya. So walang galit, walang alitan, parang walang nangyari na problema, mga kapatid. So tayo sa trabaho na ito, lalong-lalo na daw yung mga responsible brothers, yung mga elders, wala sa katayuan natin para pagalitan yung fellow workers natin. Kung may karapatan yung ama, sa kanyang anak. Kung may karapatan yung guro, para sa kanyang murid. Kung may karapatan yung sultan, yung dato, sa kanyang rakyat. Kung may karapatan yung lalaki, pwede niyang pagalitan yung kanyang asawa. Maliban daw dyan, walang taong may karapatan para magalit, lalong-lalo na sa kapwa niya worker. So lahat targib, lahat muzakara po itong trabaho na ito. So mga kapatid, ang sunat, titingnan natin kung ano yung gawain ng mabuti ng kapwa natin at